Pakinggan natin itong balitan to and reaksyonan natin. Again, hindi po natin sinasabing totoo na si First Lady ay involved dyan. Pero isa lang po ang katotohanan, kasama po ni First Lady ang mga ito. At lalong-lalo na itong batang ito, kasama niya. Ayon sa report na ito, pakinggan natin. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. So again drug overdose ang kinamatay nung bata. Finally, nasa balita na. So, nag-press con na ba ngayon si Claire Castro? Ano kayang isasagot niya dito? Palagay ko pagdating dito ang isasagot nun, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dyan. Hindi pa namin napag-uusapan, a-update ko kayo. Siguro ganun ang sasabihin niyan kapag itinanong sa kanya tong issue na to. Sasabihin na, hindi po ako spokesperson ng First Lady. Yung asawa lang po, yung presidente ng Pilipinas akong spokesperson niya. So, I cannot speak on her behalf. Baka may mga ganun yan, Abangan ninyo yung press ko ni Auntie Claire. Sigurado ako, putangin ng yan, mauutot siya sa mga itatanong sa kanya patungkol dito. At tingnan natin kung ano na yung kanilang napag-usapan, anong isasagot nila tungkol sa issue na to. Again, is this issue big? Malaki ba tong issue na to? Is this issue bigger than the impeachment? Oo. Imaginein mo, sa Amerika, kung totoong kasama at kung totoong isa itong asawa ng presidente natin na na-hold sa Amerika, hindi ba nakakadirit, nakakahiya ang mga Pilipino pag ganyan? At kung asawa mo, let's say for example, nandoon sa party na yun yung asawa mo, kahit hindi siya humithit, let's say, sila lang ang humithit, hindi sila humithit. Imaginein mo First Lady ka tapos hindi mo pinipigilan yung nakikita mong kasamaang nangaganap. First Lady ka, nakikita mo sila nag-snort, nakita mo silang nagdodroga, hindi mo sila pinigilan, kasama mo sila. Imagine niyo lang hindi ba? Let's say for example, malinis, banayad. At isang buhay na santo itong ating First Lady. Kasama niya yung mga yan. Kung kasama siya doon, at let's say hindi nga dahil sobrang linis niya, naka-Maria Clara siyang damit nun. Habang nag-cocaine yung mga kasama niya, hindi man lang niya pinigilan na, bawal yan. We are representing the government of the Philippines. I am here not because of personal travels, but I'm here functioning as a First Lady. Bawal 'yan. Wag naman ganyan. Akala ko ba may war on drugs yung asawa mo? War on drugs yung asawa mo, tapos putangin na nagdodroga yung mga kasamahan nyo, hindi nyo mapigilan. Let us say, for example, let us say for the sake of this conversation, na hindi siya humithit, hindi siya lumunok ng pulbos. Hindi ba niya kayang pigilan yun, Noy? Isa pang tanong, saan galing yan? Na taga Pilipinas tayong lahat, hindi naman tayo taga rito, pero bakit may mga dala kayong ganyan? Ano yan? Dala nyo ba yan mula Pilipinas hanggang dito? O dito nyo na kinuha yung mga kagamitan na yan? Kung dito nyo kinuha yan, putang ina, may contact kayo sa mga drug lord dito? So, ibig sabihin, kung dito may contact kayo sa mga drug lord, ibig sa Pilipinas, may contact din kayo sa drug lord. Mas matinding contact nyo sa drug lord, taga Pilipinas kayo dito sa Amerika, imposible naman, hindi ba, na may contact kayong drug lord dito? Hindi naman tayo mga Amerikano. Ibig sabihin ganun katindi ang koneksyon ng mga yan. Kung sa ibang bansa nakakakuha sila ng droga, lalo na kayo sa Pilipinas. So ano ngayon ang reflection nito sa war on drugs ng ating Pangulo? Anong reflection nito? Ano ngayon ang masasabi nyo? Sabi nyo, di ba? Bloodless war on drugs. Kaya naman pala bloodless Kaya naman pala mga bloodless. Putangin na kayo yung gumagamit Kayo yung mga pusher. Kayo yung mga kumukuha. Kaya naman bloodless. Siyempre, bakit mo nga naman papatayin yung source? Kung yung source, yun ang nagbibigay ng ligaya sa'yo. Kaya naman pala puro drugs lang nahuhuli.
Kaya pala puro droga lang nahuhuli, wala nahuhuling drug lord eh. Yung drug lord pala, within the group, anak ng tinapay na yan. Pero 'di ba, it is worth the imagination. Yung itong first lady natin na malinis, hindi siya nagda-drugs. Huwag na nating pa-drug test. Negative yan. Negative yan, sigurado. Oo. Pero kung nandoon siya, kasama siya sa na-hold, ibig sabihin, nandoon siya sa party. Kung nandoon siya sa party, may namatay sa pagdodroga. Tangina, anong itsura mo? Anong tingin sa'yo ng tao? Anong ginagawa mo doon? Ba't hindi mo sila pinigilan bilang ikaw ang nanay ng ngayon? Ng bayang Pilipinas, mga Pilipino yan, kasama mo yan, entourage. Ano ba ibig sabihin ng entourage? Putang ina niyan. Kasi yan ang sasabihin dito, entourage. Tingnan nyo, anong ibig sabihin ng entourage, ha? Sabi ng entourage, ang entourage is a group of people who accompany and assist an important person. So itong namatay, being your entourage, part of your entourage, ibig sabihin, ang trabaho niya is to assist and accompany you. So kung ina-assistihan ka at ina-accompany ka, so ibig sabihin, nandoon ka din sa party na yan. At kung nandoon ka sa party na yan, yung isa sa mga entourage mo nangisay dahil sa kakahit-hit ng pinagbabawal na gamot na yan, anong ginawa mo? Anong naging partisipasyon mo doon? Inawat mo ba sila? Pinigilan mo ba sila? Kasi putyang ina, panay pa ang posing-posing mo eh. Panay pa ang pakita mo nung peke mong ipin sa mga social media posts mo eh. Ito, example in a sentence, the celebrity arrived at an event or at the event with her entourage of bodyguards and assistants. So, tao mo tong mga to. Nagsisilbi sila bilang iyong mga kasawa, mga tsuwariwap mo sila, mga taga-abot mo ng tissue, taga-protekta mo, basta kasama mo, kaibigan mo, ikaw ang sponsor nila. Di ba? Pwede mo silang staff, pwede mo silang followers, pwede mo silang mga assistants. Sabi nga, it's often used for famous people, politician, or powerful figures who are always surrounded by a team of helpers, advisors, and friends. Nagpunta kayo dyan nang magkakasama, alam nga naman sabihin nyo, wala ako dun. Kasi pagdating namin dito, naghiwa-hiwalay na kami. Putang ina, naging entourage pa sila. Kung napagpunta dyan, naghiwa-hiwalay din kayo. The fact na entourage mo sila, ibig sabihin, wherever you go, nandoon sila. At kung nandoon sila, nagpa-party sila, nandoon ka rin. At kung nandoon ka rin, humihit-hit sila, tas hindi ka humihit-hit, bakit wala kang nagawa? Huwag mo sabihin na, hindi naman kami humihit-hit, namatay na nga sa cocaine to eh. Ano yan? Putang ina, nagsinikreto niya, gumamit siya mag-isa. Alam mo ba na putya ang corny-corny daw mag-shabu mag-isa? Ang corny-corny bumatak mag-isa? Kailangan daw lagi kang may kasama, it's either isa, dalawa, tatlo o grupo kayo. Kasi para makita nyo yung tama ng isa't isa. Hindi pwedeng, meron din naman nagsosolo talaga ng ama at sobrang damot mo na nun. Pero kung nagpa-party kayo, tapos ikaw lang ang sabog, yung mga kasama mo hindi, baduy yun. Kailangan lahat kayo sabog para pare-parehas kayo ng trip. Dahil mo sinabi, hindi pinapaliwanag ko lang yung mga bagay-bagay sa lingwahe na naiintindihan natin. Kasi pag binasa mo yung social media, yung mga, lalo na yung mga post ng matatalinong mga DDS, putang ina Ingles, ang hahaba pa, putya yan. Meron silang chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 10 yung kanilang vlog. Nakakatamad basahin. So, yung pagkakaintindi natin in layman's term and sa termino na ginagamit natin pare-pareho para mas maintindihan natin ano ba talaga yung balita na ito. Sige, diretso natin. Ayan linaw. Juan Paulo Tantoco, may case number, place of death, hotel. Tapos cause A, cocaine effects. Other significant conditions, probable atherosclerotic cardiovascular disease. So may comorbidity pa daw. Hindi, bumigay yung kanyang puso dahil sa kanyang sobra-sobrang paggamit. So case status, open pa to Body status, nirelease na. Lalaki, Asian. Manner, accident accident. So hindi totoo na tinurok-turukan siya.
Aksidente naman daw yung pagkaka-overdose. Investigator, ayan nakalagay, medical examiner, so nakalagay dyan. Hindi naman pala dapat pag-usapan kasi aksidente naman pala, Boss Dada eh. Aksidente naman pala eh. Pero ito nga kasi, hindi naman siya na-aksidenteng nadulas na bagok sa harapan mo, hindi siya ganun. Yung aksidente niya is putang ina, alam mo pag sinabing na overdose sa drugs, hindi lang yan humit-hit ng ng isang kutsarita. Putang hinit-hit niyan baka isang dakot. Para makahit-hit yan ng ganun, ma-overdose ka, makahit-hit yan ng ganun karami. Ibig sabihin, putya, lasing kayo. Party hard kayo talaga, baka nag-orgy pa kayo. Marami kayong ginagawang mga kabulastogan. Hindi yan pwedeng, namatay na agad. Hindi overdose yun. Kaya nga overdose, merong dose na kayang ilabanan ng katawan natin or kayang dalhin ng katawan natin. Isang kutsara. Yung overdose, ibig sabihin, sumobra na. Di ba yung mga nagpapakamatay gamit yung pills, putya, di ba yung pampatulog, isa lang. Putya, dumadakot ng pampatulog, umiinom 100. Para talagang pag natulog sila, hanggang walang hanggan na. Parang sila si Sleeping Beauty. Ganon din ito. Gumamit ito, hindi ito kapurit. Gumamit ito, napakarami. So, ibig sabihin, kung yung isang to, nakahit-hit ng ganyang karami, gaano karami yung droga nila doon sa lugar na yan nung gabi na yan. At saka, tinan mo sa kalasingan nila, hindi na sila nakapagligpit kasi pagpunta roon nung mga noong mga kukuha nitong nag-iimbestiga, may mga nakita silang parapernalyas doon. So, ibig sabihin, ganun sila kasabog, ganun sila kabangag, lahat sila kasi kung ilan silang nag-party doon eh. Kaya nga, imagine niyo if our First Lady is there, anong ginagawa niya doon? Sige nga, hindi na siya gumamit. Anong ginawa niya na nakikita niya na baliw yung mga kasama niya? Again entourage mo to. Responsibilidad mo tong mga to. Sponsored mo tong mga to. Baka ngayon nagpalipad sa mga yan eh. Ginamit nyo pa yung eroplano ng Pilipinas eh. Baka pera pa ng Pilipinas yung ginamit nyo para makalipad tong mga to eh. Hindi ba galing kayo sa Pilipinas, magkakasama kayo doon. Baka yung iba, minute nyo na doon. Baka yung mga minute nyo na doon, sila yung may source. Hindi naman siguro pwedeng tara, mag-party tayo sa hotel. Tapos, tara, trip-trip tayo, gamit tayo ng cocaine. Puta, tatanda nyo na. Sabihin matagal nyo nang ginagawa yan. Ibig sabihin, sa lahat ng lakad nyo, na magkakasama kayo, at sa ibang bansa kayo nagpupunta, party hard kayo. Hindi lang party hard, talagang puta, luno ka ng pulbos. Hindi ba? Ano ba yung atherosclerotic? Tingnan nga natin yung atherosclerotic. Ayan. Tingnan natin. Atherosclerotic is an adjective that refers to a medical condition. So yun na nga, may cholesterol na tong tao na tumataas sa cholesterol. Mataas na cholesterol mo, kuking ka pa ng kuking hinayo pa ka. So kaya nga, dapat ba na ipa-drug test itong First Lady natin? Para sa akin dapat ipa-drug test. Bakit? Kasi nga, asawa siya ng presidente. Na-involve siya sa ganito. So kahit naman alam natin na hindi siya naggaganito dahil pure siya, dahil siya ay baka anak pa yan ng santo. Sa sobrang pure niya, sobrang linis ng pagkatao niyan, kailangan nating malaman kung yung proof na talagang wala siyang kinalaman diyan, because pag nag-positive siya sa droga, ibig sabihin, putang ina, kasama niyang nagdodroga to diyan. And hindi po maganda sa isang bayan na ang asawa ng presidente nagda-drugs. Kasi kung asawa ng presidente nagda-drugs, kasalukuyan pang nagda-drugs, hindi pinipigilan ng presidente, ibig sabihin may mali sa presidente. Ang masaklap, baka magka-jamming pa yan. Diyan ngayon lalabas. Yung nakakatakot na kung adik yung asawa, yung mister, baka ka-jamming pa. Kung hindi man, bakit hindi niya hinuhuli tong asawa niya or kaya hindi niya pinare-rehab, pinagagamot? Kasi ang pagiging addict po, sakit din po yan at nagagamot yan sa pamamagitan ng mga rehab centers. Ba't hindi niya iparehab to? Papaano mong aayusin ang problema ng Pilipinas sa droga kung yung mismong asawa mo hindi mo maklaro pagdating sa droga?
Hindi mo mapagamot, hindi mo masokol, hindi mo mapigilan. So anong klaseng war on drugs ang ginagawa mo? Kung mismong sa loob ng bahay mo, merong adik. O hindi ba baka nga ang masaklap dito, kaya nga hindi nila siniseryoso at dami-daming adik ngayon. Baka mamaya nakikinabang talaga itong mga to. Ito, ano lang to hindi ko sinasabing totoo, pero imaginein mo, adik ang namumuno. Adik pati yung asawa. Tapos sila yung tagabantay ng nahuhuling droga. For example, sila yung nagbabantay ng nahuhuling droga. Anong gagawin nila doon sa droga na nahuli? Putang na sisinghutin nila yun. Bakit? Kasi adik nga sila eh. Di ba sabi nga ni Pastor Kibuloy, ikaw ay meron kang blood bank. Blood bank. Pinagbantay mo ng blood bank, vampira. Putang ina, anong gagawin ng vampira dun sa mga dugo na nandoon sa loob ng bangko? Iinumin niya lahat yun, lalaklakin niya yun. Kasi nga, yun ang niya, yun ang gusto niya eh. Trip niya yun eh. O kaya nga, pera ng taong bayan, yung ginagamit ng mga congressman, ng mga senador, ng Malacanang. O, kapag ang inilagay mo na magbabantay sa pera ng taong bayan o yung gagastos ng pera ng taong bayan magnanakaw, maraming kabit o kaya lahat na ng kahayupan pagdating sa pera. O launderer, lumulunok ng salapi, let's say for example. O kaya may bisyo na lang, kaya kailangan ng maraming pera. Imaginein mo, magbabantay ng pera mo, magnanakaw. Anong gagawin sa pera mo? Dinanakawin yan, imbampira, magbabantay ng blood bank. Anong gagawin dun sa dugo na nandoon sa blood bank? Hindi iinumin yan isa-isa hanggang maubos. O ito naman, sabi ko nga sa inyo, drug king and queen, yung binigyan mo ng susi doon sa pintuan na sa loob nun may raming mga droga. Anong gagawin ng mag-asawa nagbabantay? O di sisinghutin nila yan. O kaya ngayon, i-apply natin yan logic na yan sa sitwasyon sa Pilipinas. What if our president under the influence until now, anong klaseng war on drugs yung campaign niya kung siya mismo gumagamit? Kaya nga, importante na mapatunayan ng Pangulo. Wag na yung First Lady, bahala sa buhay niya. Pero at least man lang yung Pangulo, mapatunayan niya na hindi siya lango, hindi siya lulong at hindi siya adik. Di ba? Kailangan mapatunayan nyo yung kailangan talaga ngayon panawagan natin yung drug test. Ngayon, itatanong ulit ng mga reporter kay Claire Castro yan. Claire Castro, hindi pa ba dapat magpa-drug test si Pangulo rito? Kasi na-involve yung asawa niya sa isang issue sa Amerika na yung isa sa mga kasamahan niya namatay sa overdose. Dahil sa kakaparty nila, nakita doon sa hotel, napakaraming mga gamit. Party talaga. May nagpa-party ba mag-isa? Oo, talagang they had a hard party, sabi nga nung investigador. Dito sa na to, siguro punong-puno ng mayroon daw mga nakabukas na alak, mayroon daw mga alak na hindi pa nabubuksan, at may mga bote daw na mga wala ng laman. Pukin ang ina niyan. Paano ubusin ng isang tao yan? If it's a party, ibig sabihin marami yan. At kung marami yan, entourage kayo, o di magkakasama kayong mga mag-i-entourage dyan sa party na nagaganap na yan. Alam nga naman, mag-iimbita ka ng tao lang sa labas, hindi mo kakilala. Milyonaryo ka. Tapos mag-iimbita ka ng kung sino-sino lang. Siyempre lahat ng iimbitahin mo dyan, kakilala mo, kayo-kayo yan. Ngayon, tatanungin ngayon si Claire Castro, Ma'am Claire, hindi pa ba kailangan magpa-drug test ni Bongbong ngayong may ganitong issue yung kanyang asawa? Ano sasabihin na naman ni Claire niya? Paulit-ulit si Harry Roque. Hindi si Harry Roque, panawagan na to ng taong bayan. Kailangan malaman na natin, with all this nakikita nating mga side effects kay Bongbong, pangiwi-ngiwi, pabago-bago ng isip, yung split personality, lahat yan. Lahat po yan, senyalis yan ng matagal na paggamit na ng droga. Kaya kailangan tayo mismo, kayo mismo mga otoridad, PNP, sundalo, kayo mismo dapat mag-request ng drug test sa ninyo, sa chief executive ninyo. Bakit? Kasi kayo nga may drug test eh. 'Di ba? Lahat nga kumukuha nga ng lisensya ng sasakyan, may drug test eh. Yung presidente pa kaya na nagdi-decide, yung presidente pa kaya na may hawak ng milyon-milyong buhay ng Pilipino, ekonomiya, gera, lahat.
Siya ang may hawak pera ng taong bayan, peace and order, siya lahat ang may control. Paano kung addict yan? Malalaman lang natin kung addict yan o hindi kapag ka nagpa-hair follicle drug test yan. Okay lang naman siguro kung nung 2021 addict siya, walang problema yun. Paatras, 2021 paatras, addict siya. Pero ngayong 2022 and ngayong araw na to, kailangan lumabas na malinis siya mula sa droga kasi kung hindi, putya yan. Naglolokohan tayo, kaya pala may lumulutang na droga dyan. Oh, diretso. Namatay sa cocaine overdose si Restance Corporation Heir Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxic... Imaginein mo, ang yaman ng pamilya na to, tapos tahimik sila. Oy, mga Tantoco, dapat magsalita na kayo tungkol dito, magpa-interview kayo. Kasi kung totoong na-overdose to, bakit siya lang? Ba't hindi sila lahat? Kayo ba papayag na parang lumalabas, sugapa itong anak ninyo? Sugapa itong kamag-anak ninyo sa droga? Sila hindi, ganon? Bakit yung ngiwi ng ngiwi? Hindi pa na-overdose. Bakit tong anak nyo kabata-bata na-overdose? Ako naniniwala itong batang ito, baka mabait to. Baka napilitan lang to. Hindi, sumalangit nawa ang kaluluwa, pero napakalaking issue nito para sa bayan natin Pilipinas. If someone dies sa overdose at hindi naman sila gumamit ng pondo ng taong bayan, hindi naman sila pinagkakatiwalaan ng tao, I mean, it's just a normal death. One death is too many, sabi nga nila. Pero normal na kamatayan lang yun and namamatay naman talaga lahat ng tao. Nasa mga gawain na nila kung ano yung kamamatay nila sa hindi. Pero ito kasi, kaya importante sa atin, ito yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Ito yung mga tao na konektado yung gobyerno sa kanila. Imaginein mo, namatay sa overdose ng drugs. Tapos, kasama pa nung asawa ng presidente natin sa abroad. Namatay ng overdose ng drugs. Pucha yan. That is ito na siguro yung inaantay natin pagkakataon para talagang to hold them accountable. Accountable in a sense na public office is a public trust. So, dapat bigyan nila ng assurance yung mga Pilipino na matitino kami. Na bagamat may mga kaibigan kaming adik, kayo rin naman meron Di lang naman kami, kayo rin, di ba? Meron din kaming kaibigan na adik, pero hindi kami nagpa-party kasama nila. At kung mag-party man kami kasama yung kaibigan naming adik, putya, hindi kami nagsasabong magkakasama. Shot lang, di ba? Pero ito, party, ang daming naiwang pulbo sa mesa, meron pang mga nakabalot, may alak na nakabukas, may alak na kalahati, may alak na ubos. Ibig sabihin, putya yan, nakatulugan nyo na lang yung pag-inom at pag-hit-hit. Tapos entourage ng First Lady, hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Anong sasabihin ng ibang lahi? Anong sasabihin ng ibang bansa? Tangin na sabi, kaya naman pala mahirap ang Pilipinas Ganito yung mga leader. Di ba nakakahiya, nakakababa ng moral? Tsaka, putya, anong mukhang iaharap natin sa mga ibang lahi? Tapos, tingnan mo yung mga nagdodroga, namamatay sa labas ng kulungan. Yung galit na galit sa droga, ando dun sa loob ng kulungan. Si Pangulong Duterte, gigil na gigil sa droga. Halos ubusin lahat ng mga nagtutulak ng droga. Nando doon nakakulong. Samantalang itong mga humihit-hit ng droga, paparty-party, kahit drug test, hindi man lang ma-provide sa atin. Nasaan dyan ang hustisya? Huwag tayong papayag. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di
kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.